ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, April 9, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinasinungalingan ang mga balitang mayroon siyang malubhang karamdaman. 2 linggong ceasefire sa pagitan ng US at Iran, sasamantalahin ng pamalaan upang mapatatag ang supply ng langis sa bansa. DTI tiniyak na walang magiging pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang April 30. CHED, pinayagan ng mga kolehiyo at universidad na magpatupad ng online classes sa gitna ng krisis sa enerhiya. Kamara pinasasagot ng Korte Suprema sa petisyong humihiling na itigil na ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Impeachment hearing sa April 14 tuloy makaraang hindi maglabas ng TRO ang SC. Senator Ronald Bato de la Rosa nakapagtala ng pinakamaraming absence sa first regular session ng 20th Congress. Sa ating pong Metro News, parokya ng Malabon humingi ng paumanhin sa ginawang pagtali ng kalapati sa mga lobo sa salubong noong Easter Sunday. Sa ating Science and Technology News, Artificial Intelligence maaaring makatulong sa pagdetect ng laryngeal cancer. Sa ating mga lifestyle news, Harvard University magbibigay ng libreng online course tungkol sa artificial intelligence ngayong Abril. Sa ating music trivia, ngayong petsa ng una sa Billboard Hot 100 sa unang pagkakataon ng 1977 song na ito ng ABBA. Ano ang kantang ito? Alamin. Balitang kakaiba, bahay na kasing lapad lamang ng dalawang pinagdugtong na ruler matatagpuan sa Peru. Ang ating pong oras, 6:40 na umaga, kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagbigay linaw sa kumakalat na balita sa social media na mayroon umano siyang malubhang karamdaman. Ayon sa Pangulo, wala siyang seryosong problema sa kalusugan at maayos ang kondisyon ng kanyang pangangatawan. Tiniyak din ng Pangulo na maayos siyang nagagampanan ang kanyang tungkulin at nakabalik na siya sa kanyang pang-araw-araw na routine sa nakalipas sa 3 buwan. Sinabi rin ng Pangulo na wala namang ipinagbabawal sa kanyang pagkain, ngunit binabantayan niya ang kanyang katawan dahil ayaw na niyang tumaba muli. Nagpasalamat naman ng Pangulo sa lahat ng mga nag-aalala sa kanya at pinayuhan nito ang publiko na huwag seryosohin ang mga kumakalat na balita dahil sadya lang anyang palabiro ang social media. I'm struggling kasi ayoko tumaba ulit. Nawala na yung taba ko at baka babalik. So that's what I'm taking care of. But I want to magpapasalamat naman ako sa mga nag-aalala sa akin. Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman ang social media, palabiro yan eh. At wala po tayong problema. I'm back to my regular exercise. I've been back to my regular routine for the last 3 months na ito na patuloy lang aking ginagawa. Watching usual, watching my health, making sure that I'm always ready to do the work. Yan po ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 774 Balita Ngayon. Samantala, sasamantalahin ng Pilipinas ang 2 linggong tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran para masiguro ang supply ng langis at kaligtasan ng mga Filipino seafarer.
Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz ang magbibigay daan para makabiyahe ang mga stranded na barko, makadaan ng fuel shipments at maisakatuparan ang kasunduan sa Iran na napapayagang makadaan ng mga barkong may bandila ng Pilipinas. Aminado naman si Pangulong Marcos na hindi sapat ang 2 linggong panahon para mapababa ang presyo ng langis sa bansa, ngunit umaasa pa rin ang pamahalaan na mangyayari ito sa oras na lumuwag ang sitwasyon sa Strait of Hormuz. Umaasa ang Pangulo na mapapalawig pa ng higit sa 2 linggo ang tigil putukan, lalo na't lahat naman aniya ay hangad na matapos na ang gulo sa gitnang silangan. We will take full advantage of the 2 weeks to increase our supply as much as possible, and to continue to make whatever arrangements are possible. We are all hoping and praying that the 2-week ceasefire will extend further if the talks go well. I think that everybody around the table is willing and desirous, gusto nila na matapos na itong gulo na ito. So hopefully all the parties will come together. But we have the 2 weeks. We will take as much advantage of it as we possibly can by assuring the supply of petroleum products in the Philippines, and hopefully being able to do something about the pricing kasi luluwag na ang market. Iyan po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kinonsulta ang mga pribadong sektor para tulungan ang mga umuwing OFW mula sa Middle East. Detalye ay hatid ni Chanel Salazar. Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pribadong sektor para pag-usapan kung paano pa matutulungan ang mga OFW na umuwi mula sa Middle East. Ayon sa Pangulo, nakatuon ang usapan sa pagbibigay ng bagong trabaho sa mga umuwing OFW, kabilang ang retraining at tulong pangkabuhayan para sa mga nais pagnegosyo o hindi na bumalik sa abroad. Napag-usapan din ang papel ng artificial intelligence sa paglikha ng mas maraming oportunidad sa trabaho, hindi lang sa gobyerno kundi sa buong ekonomiya. Pag-aaralan niya ito upang makatulong na mabawasan ang epekto ng krisis sa Middle East sa mga Pilipinong manggagawa. Hinahanapan namin ng mga paraan para yung kung ready sila, makahanap sila ng bagong trabaho. Yung mga kailangan may training, meron tayong yung dating sistema natin, in-accelerate na natin para mas mabilis ang maging training nila para makapasok na naman sila sa trabaho. Meron din kaming ginagawa para doon sa ayaw na maging empleyado ay magtatayo ng sariling negosyo. Nagtatayo sila ng sarili nilang negosyo, so we'll also help them with that. Kasama na din yung support sa mga pautang, etc. And the digitalization, of course, yung mga MSMEs kasi magpapasok yan sa MSMEs. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Walang magiging pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang sa katapusan ng Abril. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, ito ay makaraang sumang-ayon ng mga manufacturer na palawigin pa ang kanilang voluntary price hold mula April 16 hanggang April 30. Nabuuan ang desisyong ito matapos ang pakikipagpulong nila sa mga manufacturer noong Lunes. Inihiyag pa ni Roque na posibleng nakatulong din ang sapat na inventaryo ng mga produkto sa mga supermarket kaya hindi pa agad nararamdaman ang epekto ng pagtaas sa logistics. Sakop ng price hold ang 205 na produkto na nasa listahan ng DTI Stock Keeping Unit, gaya ng mga dilata, tinapay, bottled water, kandila at sabon panlaba. Samantala, 20 hanggang 50% na pagbaba ng rice production sa harvest season ibinabala ng DA. Narito naman po ang report ni Conde Batak. Nagbabala ang Department of Agriculture o DA na posibleng bumaba ng 20 hanggang 50% ang produksyon ng bigas sa bansa kapag walang gagawing aksyon dito ang pamahalaan. Bunsod na rin ito ng pagmahal ng fertilizer na gamit ng mga magsasaka sa kanilang pananim bunsod ng gulo sa Middle East. Ayon kay Agriculture Undersecretary Asis Perez, posibleng maapektuhan ang mga ani na itatanim sa mga buwan ng Mayo at Hunyo, kaya mga ngailangan ng sapat na resources para sa mga nabanggit na buwan. Kung
Kung wala anyang gagawing solusyon dito, tiyak na matatamaan ng pagbaba ng rice production ang 10 million metric tons na supply ng bigas sa mga buwan ng Agosto at Setyembre. What we say, the minimum or the best case scenario is 20% reduction. That's the best case scenario. It can even go up to 50% decline in productivity because you see, pag wala hong fertilizer, walang magagawa yung farmer. Kung hindi niya kayang bumili ng gasolina, wala siya magagawa, walang kalabaw eh. And so the initial projection is about 20%. That's the minimum decline if we don't do anything. Hindi naman inirekomenda ng DA ang pag-aangkat ng bigas dahil lahat ng bansa sa buong mundo ay apektado ng gulo sa gitnang silangan. Sinabi ni Senator Bam Aquino na wala rin palang ibang choice ang bansa kundi ang gawa ng paraan ang tumataas na presyo ng fertilizer at petrolyo para mapanatili sa 78% o higit pa ang rice production sa bansa. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita, binigyan na ng Commission on Higher Education o CHED ng full flexibility ang mga kolehiyo at universidad sa bansa sa pagpapatupad ng hanggang sa 100% online classes. Ayon kay CHED Chairperson Shirley Agrupis, ipatutupad ito sa gitna ng krisis dulot ng sigalot sa gitnang silangan. Sinabi ni Agrupis na gagamitin ng ahensya ang mga polisiya at alituntunin na ipinatupad noong panahon ng COVID-19 pandemic bilang gabay sa kasalukuyang sitwasyon. Sa ilalim nito, maaaring magpatupad ng 50% online classes at 50% face-to-face ang mga higher education institution o HEI. Maaari namang magkaroon ng 25% online at 75% face-to-face classes ang State University. Nilinaw ng CHED na dapat ay may sapat na IT infrastructure ang HEI, handa ang mga guro at hindi may isasakripisyo ang learning outcomes ng mga kurso. Samantala, payout sites ng cash assistance bantay sarado ng PNP matapos makatanggap ng ulat na may nananamantala sa bigayan ng ayuda. Report ihatid ni Angel Garcia. Pinaigting ng Philippine National Police ang kanilang kampanya laban sa mga fixer na nananamantala sa pamamahagi ng tulong pinansyal ng gobyerno sa gitna ng krisis sa supply ng enerhiya. Kasunod dyan tiniyak ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na walang lusot ang mga manlulokong sinasamantala ang mga pamilyang nangangailangan ng ayuda. Mariing babala ng PNP, tuloy-tuloy ang manhunt laban sa mga fixers na humihingi ng bayad kapalit ng pagpapabilis umano ng ayuda. Nauna nang nagbabala ang Department of Social Welfare and Development na libre ang lahat ng serbisyo at walang sino mang otorisadong maningil para sa ayuda. Pinayuhan naman ng publiko na huwag basta maniwala sa mga mensahe o alok na kapalitang personal na impormasyon. Inatasan na rin ng lokal na pulisya na higpitan ang pagbabantay sa mga lugar kung saan ipinapamahagi ang mga ayuda upang mapigilan ang pananamantala. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Pinagkokomento ng Korte Suprema ang Kamara at ang House Justice Committee sa inihaing mga petisyon na humihiling na itigil ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa statement ay nilabas ng SC na kasaad na pinagsama-sama na nila ang mga petisyon ay inihain ni VP Sara at ng iba pang mga abogado. Inihayag ng SC na binibigyan nila ang mga respondent ng 10 araw para dumugon sa petisyon. Sinabi naman ni SC spokesperson Attorney Camille Ting na walang inilabas sa Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema laban sa pagsasagawa ng pagdinig. At dahil walang TRO, inihayag ni House Speaker Boji D na itutuloy ng House Committee on Justice ang impeachment hearing sa April 14. Ayon kay D, nirerespeto ng Kamara ang kapangyarihan ng Korte Suprema at iginagalang nila ang otoridad nito sa mga usaping dinudulog sa kanila. Inihayag ni D na ipagpapatuloy ng komite ang pagdinig ng naayon sa konstitusyon at sa mga umiiral na patakaran. Samantala, pagharap ni Ramil Madriaga sa impeachment proceedings laban kay BP Duterte, pinayagan ng korte. Detalye po ihatid ni Grace Mariano.
Pinagbigyan ng Manila Regional Trial Court, Branch 21, ang hiling ng House Committee on Justice na dumalo si Ramil Madriaga sa impeachment proceeding sa April 14 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ayon kay Vico Lizarro, Party List Representative Terry Ridon, batay ito sa kautusan ni Presiding Judge Alma Crispina Collado Lacorte na ipinadala sa komite. Diin ni Ridon, mahalagang testigo si Madriaga sa proseso ng pagtukoy kung may probable cause ang dalawang verified impeachment complaints laban kay VP Duterte. The April 14 hearing will proceed as it should. No? So the SALNs, the BIR documents, the income tax returns, the financial statements from the Securities and Exchange Commission will be submitted and will be presented on that date. More importantly, I don't think if it has been broken already. More importantly, Ramil Madriaga has been ordered to appear by the court itself on the 14th from 8 a.m. to 5 p.m. Inaasahang magbibigay si Madriaga ng testimonya ukol sa umano'y maling paggamit ni VP Sara ng confidential funds. Pinapasumiti din ng komite kay Madriaga ang orihinal na kopya ng affidavit nito na may petsang November 29, 2025 at iba pang ebidensya na nasa kanyang pag-iingat laban kay VP Sara. Ito si Grace Mariano para sa DWW 774, Your Ultimate Music Radio. Salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Nakapagtala ng pinakamaraming absent ngayong first regular session ng 20th Congress si Senator Ronald Bato de la Rosa. Batay sa official attendance record ng Senado, hindi pumasok si de la Rosa sa 31 mula sa 58 session days na nagsimula noong July 28, 2025 hanggang sa mag-adjourn para sa legislative break nitong March 18. Si De La Rosa ay hindi nagpakita sa Senado mula nang i-anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong unang linggo ng Nobyembre na mayroong warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Samantala, sumunod naman sa may pinakamaraming absent ay si Senator Camille Villar na nakapagtala ng 16 na absences dahil nanganak at naka-maternity leave. Sumunod naman si Senator Alan Peter Cayetano na nagdala ng 14 na absent, bukod pa ito sa 24 na beses na late sa plenary session. Perfect attendance naman sina Senate President Tito Soto, Senate Majority Leader Mig Subiri, Senators Sherwin Gatchalian, Risa Ontiveros, Bam Aquino, Jinggoy Estrada, Bongo, Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Robin Padilla at Joel Villanueva. Samantala, Vice President Sara Duterte nakikisa sa paggunita sa araw ng kagitingan. Pagtatangka ng mga dayuhan na manghimasok sa mga institusyon ng Pilipinas, hindi pinalusot. Gina Mapes sa report. Nagpahayag ng pakikisa si Vice President Sara Duterte sa paggunita ng bansa sa pagdiriwang sa Araw ng Kagitingan o Day of Valor. Ayon kay VP Sara, ngayong araw ay nagpupugay siya sa mga magigiting na kawal sa Bataan. 84 na taon na ang nakalilipas. Ang kanilang sakripisyo anya ay hindi lamang pagpapakita ng lakas militar, kundi dakilang pagpapatunay ng pagmamahal sa sariling bayan at mataas ang halaga ng ating kalayaan. Paalalaan niya ito na ang pagtatanggol sa ating republika ay katungkulan na pinagpapatuloy ng bawat henerasyon ng mga Pilipino. Ani BP Sara, ang tunay na kagitingan ay nasa ating matibay na paninindigan na protektahan ang ating soberenya. Gate ni BP Sara, ang anumang pagtatangka ng mga banyagang institusyon na manghimasok sa ating hustisya ay isang tuwirang hamon sa kalayaang ipinaglaban ng ating mga bayani sa Bataan. Anya, tulad ng mga bayani sa Bataan, huwag tayong sumuko. Harapin natin ang mga hamon ng panahon at taglay ang parehong diwa ng kagitingan. Panindigan ang isang matatag, ligtas at tunay na malayang Pilipinas. Ako si Gina Mape ng DWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, 3 minuto bago mag-alas 7 ng umaga, kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. 774 Balita Ngayon.
Metro News. Metro News. Humingi na ng paumanhin ang Diocese Shrine and Parish of the Immaculate Conception sa Malabon sa pagtali nila sa isang kalapati sa lobo na ginamit sa salubong noong Easter Sunday. Sa pahayag na nilabas ng parish priest na si Father Mariano Bartolome Jr., inamin nito ang naging pagkakamali sa insidente. Ayon kay Bartolome, mula pa nang matapos ang World War II ay gumagamit na ang parokya ng mga buhay na kalapati sa halip na batang nakadamit na anghel dahil sa tingin nila ito ang mas ligtas na alternatibo. Gayunman, aminado naman si Bartolome na ang debosyon ay dapat may kaakibat na malasakit at pananagutan at magpahalaga sa bawat anyo ng buhay. Humingi rin ng paumanhin si Bartolome kay Caloocan Bishop Cardinal Pablo Virgilio David na una nang nagpahayag ng pagtutol sa ginawa sa kalapati. Mga batid na hindi pinalampas ng Animal Welfare Group na Animal Kingdom Foundation ang ginawa sa ibon na tinali at iniunat ang mga pakpak at saka itinali ang ibon sa mga lobo na manilaw nila na pagpapahirap sa hayop. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Bahagyang nakabawi ang halaga ng piso kontra dolyar matapos itong magsara kahapon sa 59 pesos and 43 centavos. Ito ang unang pagkakataon na muling bumalik ang palitan sa 59 pesos level mula noong March 24. Samantala, nasa 69 pesos and 84 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 80 pesos and 9 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 3 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng loto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah! Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi April 8, 23, 24, 9, 40, 13 at 17, kung saan nasa 45 million pesos ang papremyo. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 22, 25, 37, 15, 5 at 28, kung saan naabot sa 16,222,728 pesos and 43 centavos ang jackpot prize. Wala namang nakapag-uwi ng nasabing mga papremyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa ating lifestyle news, nag-aalok ng libreng online courses ang Harvard University ngayong Abril para sa mga mag-aaral na interesado sa artificial intelligence, data science at programming. Ang mga kursong ito na may self-paced at scheduled courses ay dinisenyo para sa mga beginners maging sa mga professionals na naghahangad na mapahusay ang kanilang kasanayan sa makabagong teknolohiya. Kabilang sa mga bagong course na ito ang Data Science, Building Machine Learning Models, Introduction to Data Science with Python, CS50's Computer Science for Business, CS50's Web Programming with Python and JavaScript, at CS50's Introduction to Programming with Scratch. Binibigyan daan ng flexible at self-paced format ng mga course na ito ang mga interesadong mag-aaral na makisali sa material ayon sa kanilang schedule na ginagawang angkop ang mga programang ito para sa parehong mga mag-aaral at mga working professionals. Pagkatapos ng isang course, maaaring makakuha ng paid certificate ang mga mag-aaral na maaari namang isama sa kanilang resume. Science and Technology. Science and Technology. Sa atin naman pong Science and Technology News, Artificial Intelligence maaaring makatulong sa pag-detect ng laryngeal cancer. Detalye po yung hatid ni Rose May Miranda. Nananatiling isang major global health concern ang cancer sa larynx na madalas na tinatawag na voice box, kung saan noong 2021 ay aabot sa 1.1 milyong individual ang na-diagnose nito sa buong mundo at hindi bababa sa 100,000 mula sa nabanggit na bilang ang pumanaw dahil sa naturang sakit. Ang paninigarilyo, pag-inom ng alak at infeksyon ng human papillomavirus ang mga pangunahing risk factor sa pagkakaroon ng laryngeal cancer. Sa ngayon, ang diagnosis ay karaniwang isinasagawa sa pamamagitan ng video nasal endoscopy at tissue biopsies
na ikinukonsiderang invasive at matagal ma-access na posibleng makaantala sa treatment para rito. Kaya naman sa bagong pag-aaral na inilimbag sa Frontiers in Digital Health, nagmungkahi ang mga siyentipiko na iba pang paraan para madetek ang naturang sakit kung saan natuklasan nila na maaaring malaman ang pagkakaroon ng abnormality sa mga vocal fold sa pamamagitan ng bahagyang pagbabago ng boses ng isang tao. Ang mga vocal fold lesion na ito ay maaaring hindi nakapipinsala tulad ng mga nodule o polyp, ngunit posible rin itong magpahiwatig ng early stage ng laryngeal cancer. Sa proyektong Bridge to AI Voice kung saan bahagi ang team ni Dr. Philip Jenkins, isang postdoctoral fellow sa Clinical Informatics sa Oregon Health and Science University, layo nilang gamitin ng artificial intelligence sa mga komplikadong problema sa biomedical. Para sa pag-aaral na ito, sinuri ng mga researcher ang tono, pitch, volume at clarity ng boses gamit ang unang public release ng Bridge to AI Voice dataset na kinabibilangan ng mahigit 12,000 recording mula sa 306 na kalahok sa buong North America. Ilan lang sa mga recording na ito ang nagmula sa mga taong na-diagnose ng laryngeal cancer, benign vocal fold lesion na iba pang voice disorder tulad ng spasmodic dysphonia at unilateral vocal fold paralysis. Lumabas sa findings ng pag-aaral na maaaring makatulong ang pagbabago sa harmonic to noise ratio na matra kung paano nagkakaroon ng vocal fold lesions at posibleng masuporta ng early detection ng laryngeal cancer, lalo na sa mga lalaki. Gamit ang mga unang resultang ito, ang susunod na hakbang ng mga siyentipiko ay ilapat ang mga algorithm sa mas malalaking dataset at suriin ang performance ng mga ito sa clinical setting. Manatiling may kaalaman sa gamit teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Music Trivia. Music Trivia. Sa ating music trivia ngayong petsa nanguna sa Billboard Hot 100 sa unang pagkakataon, ang 1977 song na ito ng ABBA. Ano ang kantang ito? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Thursday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, April 9 taong 1977, nanguna sa unang pagkakataon sa Billboard Hot 100 ang awiting Dancing Queen ng Swedish group na ABBA. Ang awitin ay isinulat at produce ng mga miyembro ng grupo. Ang Dancing Queen ay nirelease sa Sweden bilang single noong August 16, 1976, hanggang sa ilabas din ito sa iba pang bansa sa Europa sa ilalim ng Polar, Epic at Atlanta Records at naging isang worldwide hit. Dahil sa tagumpay ng awitin, kinilala ang Dancing Queen bilang signature song ng ABBA. Ang Dancing Queen ang nagmarka sa ikapitong singles ng grupo na pumasok sa top 40 sa US, habang nag-number 1 din ang kanta sa UK at sa marami pang bansa sa mundo. Maliban sa pagiging number 1 sa iba't ibang music chart sa mundo, maraming pagkilala rin ang nakuha ng awitin, kabilang ang pagkakaluklok sa Grammy Hall of Fame noong 2015. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, bahay na kasing lapad lamang ng dalawang pinagdugtong na ruler matatagpuan sa Peru. Itali po ng balitang kakaiba, ihatid sa atin ni Doc Justin. Good morning, Doc Justin. Yes, good morning, mga kanyosek. Narito natin balitang kakaiba ngayong araw na ito. Nauso ngayon ang mga tiny o mga minimalist na bahay, pero ibang level ang pagkakaroon ng small space ng bahay na ito sa Peru. Dahil mayroon lamang itong lapad na 63 centimeters o kasing lapad ng dalawang pinagtugtong na ruler. Ayon sa disenyo at may-ari ng bahay na si Fabio Moreno, layo ng ideya na makipot na bahay na iparating sa publiko na ang kaligayahan ay hindi nakabase sa laki ng bahay, kundi sa kung paano ito nagagamit ng maayos ang espasyong mayroon ka. Bukod sa pagiging makipot, agaw pansin din ang bahay dahil sa pagiging makulay nito. Sa kabila ng sobrang liit na sukat, kompleto naman ito sa pasilidad ng isang modernong tahanan. Kaya sa loob nito, ang banyo, kusina, dining room, pasilyo, kwarto, study area,
laundry area at may dalawa pang hagdan na nagkukonekta sa dalawang palapag nito. Inihag naman ni Fabio na bukas ang kanyang bahay para sa mga turistang gustong bumisita. Gayunman dahil sobrang sikip, isa pang tao lamang or para sa isang tao lamang ang maaaring pumasok sa loob. Sinabi pa ni Fabio na nakapag-sumiti na siya ng aplikasyon sa Guinness World Record para sa titulong World's Narrowest House at hinihintay na lang nila ang tugon dito ng Guinness. Ayan, ang importante naman, kahit maliit ang tahanan, basta masaya, no? Sabi nga nila, di baling hindi ganun kagara, basta ang nakatira ay tao at hindi kwago. Di ba may kasabihan ganoon? Sa isang tahanan, kailangan masaya, no? At nagmamahalan. Okay? Pero kung magkakaroon ng pagkakataon, balang araw, gano'n naman talaga. Kaya mga nagsisimula pa lang, maliit pa lang ang tahanan, pagdating ng araw, makakaahon din kayo at makakaluwag-luwag. Makakahanap na ng maluwag na titirahan. Alright? Yan ating balita ng Katiba. Yung araw na ito, ako si Doc Justin. Just out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, para po sa ating balitang kakaiba. At bago tayo magtapos sa ating balitaan, ibigay ko muna ang ating katanungan sa ating pong programang Opinion Mo, Opinion Ko. May epekto ba sa tiwala ng publiko sa pamahala ang balita sa state of health o kalagayan ng kalusugan ng Pangulo? Ulitin ko po, may epekto ba sa tiwala ng publiko sa pamahala ang balita ukol po sa state of health o lagay ng kalusugan ng Pangulo? Para po sa inyong mga opinyon, ang ating pong text line 0929-321-8738 at maaari po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Huwebes, April 9, 2026. Kami pong yung tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.